para ipaghiganti ang pagkakaroon ng asawa ng matalik niyang kaibigan. Ginastos niya maging ang muling ipon ng pamilya. Pilit niyang binago ang sarili mula sa pagiging hindi kaaya-aya hanggang sa maging manamestisang napakagandang babae. Kasabay nito upang hindi siya makilala ng kabilang panig na dating sanay gumamit ng kaliwang kamay. Pinilit niyang sanayin ang sarili magsulat gamit ang kanang kamay upang magbago ang kanyang sulat kamay. Pati ang kanyang tindig ay muli niyang inayos, kasama ang paraan ng kanyang paglalakad, para lamang makabuo ng iyong engranding aura ng isang tunay na mayaman at maganda. Hindi lamang iyon, nagpakadalog nga sa rin siya sa pag-aaral ng iba't ibang fashion style, at nagsikap matutunan ng teknik ng maselang pagme-makeup. Matapos ang kanyang tuluyang pagbabagong anyo, dala ang bagong pangalan at bagong mukha, ay palihim siyang bumalik sa lungsod na tinitirahan ni Wally, at umupa ng silid sa tapat mismo ng bahay nito. Inilagay niya ang mga profesional na kadamitan sa pagbabantay. Araw-araw niya minamanmanan ang kilos ng matalik na kaibigan. Isang parang mautong paghihiganti ang magsisimula, at dito nagbukas ang unang kabanata. Si Xiaopui noong araw ay hindi kagandahan, ngunit ang kanyang mga grado ay laging namumuna. Kaya naman naging tinik siya sa mata ni Wally. Noong araw na iyon habang nakatitig siya sa perpektong square na papel, bigla siyang itinulak ni Wally at natambas sa sahig. Inakala niyang aksidente lang iyon, ngunit nang kunwari siyang iaangat ni Wally, ay pinagmumura pa siya nito. Ang taba-taba mo, Xiaopui, at ang lagkit-lagkit pa ng kamay mo ang kadiri. Hindi pa doon natapos, sinipa niya at sinabog ang bag nito, at isinuksok ang lahat ng libro sa putikan, mula kindergarten hanggang high school. Hindi kailanman huminto ang pang-aasal ni Wally, bagkus lalo pa itong lumala, nais na sanang kumawala ni Xiaopui. Sinubukan niya rin humingi ng tulong sa paaralan at sa mga magulang. Ngunit ang papalit ay malamig na pagwawalang bahala, kaya wala siyang nagawa kundi tahimik na tinisin ang lahat. Tuwing malayo pa lamang niyang nakikita si Wally, ay agad na umiiwas si Xiaopui, kahit ganoon palagi pa rin may iginuguhit na kabastusan sa kanyang mesa at mga libro. Hanggang isang hapon muling binabuyan ang kanyang desk. Namumula ang mata niyang pinupunasan ng mesa, nang biglang lumapit ang campus crush para tumulong. Nagpasalamat siya nang hindi malaman ang gagawin. Hindi niya akalaing naninimig magtatanong ito, "May boyfriend ka ba, Xiaopui?" "Wala, kung hindi mo mamasamain." "Pwede bang tayo na?" Napatigil si Xiaopui sa pagkabigla. Hindi siya makapaniwalang may dumarating na ganitong saya. Ngunit nang maalala niya ang kanyang mapang-ordinaryo, ay nahihiya niyang pinambihan ang campus crush. Hindi pa man tapos ang salita niya, biglang nagsirabasan ang mga nagtatagong kaklase at nag-aagawan sa panalo sa pastahan. Ang buong confession pala ay isang plano na inimbento ni Wally bilang malisyosong biro para nang makita ang kahihiyan niya sa harap ng lahat. Sa tawanan nilang walang tigil, pahigpit ng hinawakan ng reylayan ng kanyang damit at mahinang nagpaliwanag. Ngunit humantong iyon sa mas mabangis na pagbabanta ni Wally. Takot siyang napayukod at agad na umamin, "Pasensya na. Akala ko may insekto pala, wala naman." "Ang sipag mo pala, dito rin meron." "Ang dami pala, mukhang masakit, buti na lang dumating ang guro para pigilan ang paguluhan." Hindi nagpadali pinatawag si Xiaopui ng guro sa silid, at inutusan siyang harapin si Wally ng harapan. Hindi niya inasahan na si Wally ay magpapakitang kawawa sa harap ng guro, at sinadyang baluktutin ang katotohanan. Mula sa sandaling iyon, lubos na niyang nakita ang tunay na nakakatakot na mukha ng babaeng ito. Ang kanyang luha kayang magpaikot ng ulo ng sino mang lalaki, at ang kanyang pag-arte kayang linlamin ng lahat. Alam niyang hindi na ito kayang labanan, kaya pinling siyang mag-aral hanggang makapasok sa Universidad ng Tokyo, at tuluyang makatakas sa lugar na may Wally. Sa universidad nakilala niya ang isang nakatatandang estudyante, isang astronomy enthusiast na mahilig sa mga bituin. Ang kanyang dedikasyon ang nagbigay kay Xiaopui ng kapanatagan. Hindi niya pinapansin ang itsura ni Xiaopui, kundi hinahangaan ang pasipatan nito. Para kay Xiaopui na palaging inaapi ito ay isang kayamanan. Habang kumatagal ay unti-unti silang nagkagustuhan. Makatapos ng pag-aaral, tinanggap niya ang alok na kasal ng nakatatandang estudyante, at sabay silang pumasok sa buhay mag-asawa. Ngunit ang paligayahan ay panandalian lamang. Hindi nagtagal laging nagdadahilan ng asawa na mag-overtime at hindi umuwi. Sa ilalim ng masamang puton, tinawagan ni Xiaopui ang opisina ng asawa, ngunit sinabi ng mga katrabaho na hindi naman ito nag-overtime nitong mga araw. Kaya nagpangayar siya ng private detective at nakakuha ng makapal na folder ng ebidensya. Sa pagbukas niya ay parang gumuho ang mundo. Nakita niyang magkasama ang asawa at si Wally, at tuluyang nabasag ang kanyang muling linya. Noong estudyante siya ay tiniis niya ang pang-aapi.
Ulit na yung nasa lipunan na siya ay inaagawan pa siya ng pag-ibig. Upang iligtas ng kanyang kasal, diretso siyang nagtungo sa kumpanya ni Wally at diretsahang sinabi na umalis ito sa buhay ng kanyang asawa kung hindi ay ilalantad niya ang kababuyan nito. Ngunit nakakagulat ang kayabangan ni Wally at bigla siyang hinailan ito papunta sa gilid ng front desk. May malamig siyang ngiti habang sinasabing ng dahilan ng pangangaliwa ng iyong asawa ay dahil wala kang anumang alindog ayon sa kanya. Pagkatapos ay lumapit siya at bulong na nangaakit, "Makikita mo mamayang gabi ang aking galing." Pagkasabi nito ay bigla siyang tumalikod para umalis. Agad siyang hinabol ni Xiao Pui. Ngunit biglang itinumba ni Wally ang isang klorera at nagpanggap na nadulas at natamba. Hawak ang mukha niyang lugis melon at humihingi ng saklolo. Dumating ang mga gwardya at agad siyang pinigilan. At walang paliwanag na itinataboy palabas. Si Wally naman ay lumingon at mayabang na naghulog ng flying kiss. Nanalo pang nagpaalab ng galit ni Xiao Pui. Pilit niyang kumawala sa gwardya at tila nababaliw na sumugod kay Wally. Ngunit naipitin siya ng mas malakas na bisig. Nakita niya ang nakaiinis na ngiti ni Wally na parang ahas at napuno ng kanyang sigaw ang buong lobby. Ang mas masakit pa ay pinili ng kanyang asawa si Wally nang walang pag-aalinlangan. "Pwede akong umalis nang walang kahit ano. Ibibigay ko sa iyo ang lahat. Kaya, pakawanan mo na ako." Wala nang magagawa si Xiao Pui kundi bitawan ng lahat. Ngunit kumalat agad ang chismis sa kumpanya at napilitan siyang magbitiw. Lahat ay siyang sinisi. Sinasabing sa itsura niyang iyon ng makapangasawa ng tulad niya ay swerte na at may mukha pa siyang maghabol ng hiwalayan. Sunod-sunod ang dabok at tuluyang lumungo siya. 6 na buwan siyang nakahiga sa bahay hanggang maubos ang laman ng ref kaya bumaba siya para magnanap ng makakain. Pagbalik na ay napatingin siya sa mailbox at nakita ang imbitasyon ng dating asawa at ni Wally. Isang wedding invitation, puno ng pang-iinsulto ang nakasulat dito. Galit na galit niyang pinulit ang imbitasyon. Ngunit ang mayabang na mukha ni Wally ay paulit-ulit na umiikot sa isip niya. Ang naipong poot ng higit 10 taon ay sa sandaling ito biglang sumabog. Habang iniisip niya kung paano bumanti, napansin niya ang isang flyer ng cosmetic clinic. Paglipas ng 6 sandali, nakahiga na si Xiao Pui sa operating table. Dinastos niya ang lahat ng ipon pati ang natanggap na diborsyo at itinaya ang buhay sa isang cosmetic surgery. Nang dahan-dahang alisin ang benda, isang mukhang parang kayang pabagsakin ng isang bansa ang lumitaw. Wala na ang dating pangit na sarili niya. Upang muling lumapit sa dating asawa, nag-apply si Xiao Pui bilang staff sa flower shop na madalas puntahan ito. Dahil sa bagong ganda niya ay madali siyang natanggap hanggang sa dumating ng araw na bumili ng bulaklak ang dating asawa. Ito ang unang pagkikita nila matapos ang kanyang pagbabago. Kahit napakalapit na nila, hindi man lang siya nakilala ng dating asawa. Habang sanay niyang binabalot ang bouquet, sinadla niyang isingit ang isang perdeng 3 dahon. At magiliw na ipinaliwanag sa dating asawa, ito ay espesyal na tinanim at tinalagaan dito sa shop. Ang kahulugan nito ay swerte, ngunit hindi niya alam na mayroon itong isa pang madilim na kahulugan. Pag-uwi ng dating asawa at makita pa niya ang bouquet, agad nang niyakap ang dating asawa, punong-puno ng saya ang kanyang mukha. Napakapamilyar ng eksena nito kay Xiao Pui. 3 taon na ang nakalipas nang maramdaman niya rin ang ganitong saya. Salamat, ang ganda ano. Oo. Ngayon ang tanging nasa puso niya ay puwot. Pagbalik niya sa maliit na inuupay ng silid, inalis niya ang nakaharang na sabaitan at tumambad ang dingding na puno ng mga larawan ng pagtataksil ng dating asawa noong araw. Bawat litrato ay tinakarayom sa puso. Sa pamamagitan ng high-powered telescope, pinagmamasdan niya ang dalawa habang naglalambingan. Parang rumarada sa ang mga alaala. Ang malademoyang ngiti ni Wally ay hindi niya malilimutan habang buhay. At ang 3 dahon na dinala pa uwi ay magiging sumpa ni Wally. Alam ko ang isa pang kahulugan ng 3 dahon. At iyon ay paghihiganti. Sa mga sumunod na araw-araw bumibili ng bulaklak ang dating asawa. At unti-unti silang naging panagay sa isa't isa. Nang mag-dinner ang dating asawa at mga katrabaho, mainap na inayos ni Xiao Pui ang isang chance encounter. Dinala niya ang isang plato ng pagkain. Kunwaring iniwan siya ng kaibigan. At dahil mukhang mababait sila ay inimbitahan na silang tikman ito. Nabighani ang mga katrabaho sa ganda ni Xiao Pui, kaya inanyayahan nila siyang sumalo sa mesa. Hindi rin makatanggi ang dating asawa. Ito ang unang pagkakataon na magkalapit sila matapos ang operasyon. Puno ng halo-halong damdamin si Xiao Pui. Pagkatapos ng hapunan, nagkataong pareho sila ng direksyon pa uwi.
Sinamantala niya ang pagkakataon at nag-usap sila tungkol sa paboritong astronomy ng dating asawa. Agad na gumana ang taktika. Ang dating tahimik ay biglang naging masigla at dawdal. Ang pareho nilang hilig ang naglapit sa kanila. Hindi alam ng dating asawa na unti-unti na siyang nauhulog sa bitag ng dating asawa. Nang maramdaman ni siyang puwi na tama na ang oras, nag-alok siya na uminom pa sila. Nag-alinlangan ang dating asawa. Akaraw magalit si Wally at paduwing siya ng milon durian. Pero nanaig ang pananabik na may makainom na kabay at dinala niya si Xiaopuwi sa paborito niyang bar. Habang masaya silang nag-uusap, isang nakakasilaw na figure ang biglang lumitaw. Nanlaki ang mata ni Xiaopuwi sa gulat dahil si Wally pala iyon. Natatakot ang dating asawa na magalit siya, kaya palihim niya itong pinapanta. Biglang kinabahan si Xiaopuwi sa hindi inaasahang pagkikita. Sa taranta, automatiko siyang tumakbo papasok sa banyo. At ang lahat ay nasaksihan ng may-ari ng bar na si Wang Mao. Mabilis na nagtago si Xiaopuwi sa loob para kumalma. Sakali kung na tila nagpakita ang dati niyang anyo para palakasin ang loob niya. Manatili kang kalmado. Hindi ka na ang Xiaopuwi noon na ginagawang laruan ng lahat. Ang ganda mo ngayon ay hindi pa uhuli kay Wally. Kailangan niyang maranasan ang hirap na pinagdaanan natin. Gawin mo siyang pinakamatalik na kaibigan. At sa kabigyan siya ng matinding nagok, alam ni Xiaopuwi na mahilig si Wally sa papuri. Kaya sunod-sunod niyang pinawag itong Madadyosa ang kagandahan. At sinadya niyang ipakita ang pagnama sa kasal nito. Sa ilang matatamis na salita ay lumutang na agad ang ilaw ni Wally. Dahil nga ay siya pa ang nag-add kay Xiaopuwi sa WeChat. At masiglang nagyayang kumain muli. Pagkatalikod ni Wally, agad na nawala ang peking ngiti ni Xiaopuwi. At nang handa na siyang sumunod dito, hinarang siya ni Wang Mao. Matagal na pala nitong nakita ang kanyang pagpapanggap. Diretsyong sinabi nitong dapat may malalim na galit sila ni Wally. Sa matalim nitong tingin, nagkunwari si Xiaopuwi na kalmado at mabilis na itinanggi. Bagaman hindi na siya tinanumpa, ang mga matang tila nakabasa ng lahat ay nagdulot pa rin ang kaba kay Xiaopuwi. Mabilis na nagyaya si Wally ng afternoon tea. Pagkaupo pa lang ay agad niyang ipinagyabang na model pala ang kanyang sideline. At mayabang niyang ipinakita ang social account niyang may mahigit 10,000 followers. Todo puri naman ang ibinigay ni Xiaopuwi. Tinataas niya lalo ang emosyon nitong parang nasa ulap. Pagkatapos ay sinadya niyang magtanong tungkol sa pagkakakilala ni Wally at ng dating asawa. Gusto niyang marinig kung paano babaluktutin ng kerida ang kwento. Ngunit maganang itong sinagot ni Wally. Ginawa niyang mana fairy tale ang pang-aagaw ng asawa at sinabing siya raw ang nagligtas sa dating asawa. Habang ibinabaon sa putik ang dating mag-asawa, bawat salita niya ay parang patalim na may insulto. Hindi niya alam na ang kausap niya ay mismong biktima. Naglalagablab ang galit ni Xiaopuwi. Ngunit napilitan siyang umiting pilit at sumang-ayon. Pagkatapos hinay na siya ni Wally upang pumili ng porbata. Pinapili siya ng ireregalo sa dating asawa. Kaya pinili ni Xiaopuwi ang pinakasimple at elegante. Alam niyang iyon ang type ng dating asawa. At sigurado siyang iyon ang pipiliin nito. At hindi nga siya nagkamali. Hindi na mamalayan ng dating asawa. Napili niya ang porbatang may dating panlasa ng ex-wife. At agad namang nagdilim ang mukha ni Wally. Si Xiaopuwi naman ay lihim na natuwa habang nakikita itong suot ang porbata. Nang malaman niyang may sorpresa ang dating asawa, nagboluntaryo agad si Xiaopuwi na tumulong. At nangakong bibigyan si Wally ng di malilibutang alaala, natural na pumayag ang dating asawa. Pinag-usapan nila ang detalye sa cafe. Si dating asawa sa pag-order, si Xiaopuwi sa pag-deliver. Sa ganoong paraan nakuha niya ang WeChat nito. Dumating ng anibersaryo at puno ng pag-asa ang dating asawa. Hindi niya alam na unos ang sasalubong sa kanya. Para maantala ang uminito, ginamit ni Xiaopuwi ang voice changer at nagreklamo. Pinilit siyang mag-overtime hanggang hating gabi. Pag-uwi niyang walang dala, si Wally ay agad na galit at nang sabihin niya may in-order siyang regalo. Hindi siya pinakinggan at pinagalitan siyang parang walang katapusan. Nang makita ito ni Xiaopuwi ay labis siyang nasiyahan. Kinabukasan pumunta ang dating asawa upang hanapin siya. Tinanong kung bakit hindi na i-deliver ang regalo. Nagkunwari si Xiaopuwi na wala siyang magawa dahil sobrang hina raw ng signal. Kaya hindi pumasok ang order. Pagkaalam niya sa bigat ng sitwasyon ay agad siyang mag-sorry. Ngunit sa loob-loob niya ay nanlalamig ang ngiti dahil kailangan pang ipagpatuloy ang palabas. Hindi niya inakalang nakunan pa na ni Wang Mao ang lahat. Kapon nang lapitan siya nito at tinapat siyang dapat silang magkita sa bar paggabi. Hindi natarante si Xiaopuwi dahil matagal na niyang iniimbestigahan si Wang Mao at nalaman niyang naging host club worker ito. Ngayon nagpatayan ng bar. Pagdating ng gabi pumunta siya mag-isa upang suriin kung ano ba talaga ang pakay nito. Sunod-sunod ang tanong ni Wang Mao. Ang target mo ba ay ang asawa ni Wally o si Wally mismo?
Ngunit hindi kailanman magsasalita si Xiaopui. Alam ko kung bakit mo gustong lumapit sa dating asawa